ayon sa prosecution, ay hindi nila ipipresenta yung ibang testigo, pati na yung Chief of Staff ni Vice President Sara, yung Chief Security, si Captain Bello. Subalit, ipapasok nila ngayon yung ipipresenta nila si NBI Director Matibag. Ngayon, siya yung last no? Opo, palagay ko hindi lang corroboration yan eh. Ang iniatras nilang mga testigo ay yung mga magpapatunay lang sa mga naunang testimonya ni Kalilong at saka ni Attorney Lotok. So, palagay ko tama kayo eh. May pasabog na gagawin si Director Matibag. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Oo. Yun na nga. Anong latest? Well, yun know, sa impeachment, ang magandang nangyayari ngayon ay umuusad na. Hindi na natatali masyado sa mga technical na usapin. Okay. At sa darating na linggo, matapos po yung magiging debate patungkol dun sa mga bank accounts, dun sa income tax return, ay magdidesisyon na ang impeachment court. At matapos naman ito, kinabukasan, ayon sa prosecution, ay hindi nila ipipresenta yung ibang testigo, pati na yung Chief of Staff ni Vice President Sara, yung Chief Security, si Captain Bello. Subalit, ipapasok nila ngayon yung ipipresenta nila si NBI Director Matibag. Ngayon, siya yung last no? Opo, palagay ko hindi lang corroboration yan eh. Ang iniatras nilang mga testigo ay yung mga magpapatunay lang sa mga naunang testimonya ni Kalilong at saka ni Attorney Lotok. So, palagay ko tama kayo eh. May pasabog na gagawin si Director Matibag. Ano kaya yan, Attorney Bukoy? May narinig na ba kayo kung tungkol Wala po ako narinig pa. Pero sigurado po dito, ito ay alinsunod sa mga nakalap nilang ebidensya at karagdagang investigasyon. Ano kayang parang maski rin kami nagsubok akong magtanong sa mga sources, parang wala rin silang maibigay na detalye. Posible kayang ito'y corroboration din, Attorney Bukoy, noong naunang dalawang testigo, o possibly ito'y hiwalay na ebidensya kaugnay doon sa article of impeachment tungkol nga doon sa grave threats? Ang tansya ko ay sa ibang bahagi ng mga investigasyon pa yan sapagkat nabanggit nila na hindi na sila magpipresenta ng testigong magpapatunay or magko-corroborate dun sa dalawang naunang testigo. So, malamang, maaari ako nagkakamali rin, pero malamang ay ibang paksa. Doon pa lang, doon sa grave threat, ay tingin nyo airtight na? Matibay na yung kaso? Nailatag na lahat? Palagay ko masinop yung naging presentasyon, matibay yung naging testimonya, pinanindigan ng testigo, ng mga testigo. Una, na yung video ay authentic, lalo na ginamit din nung depensa ang parehong video. Pangalawa, pinagtibay na yung pagbabanta ay aktual, seryoso, at nakakabahala. Dapat to, isa lang alang din natin na ang nililitis dito ay hindi lang yung basta yung grave threat. Yung grave threat to, ang napapaloob yan doon sa ito ba ay betrayal of public trust, ito ba ay high crime, ito ba ay culpable violation of the Constitution. Kaya walang katuturan yung mga minumungkahi ng depensa na mababa naman yung kulong dyan ang trial naman yan sa husgado lang sa mababang husgado lang Wala akong katuturan yun sapagkat ang katanungan ay kung itong mabigat na pagbabanta constitutes culpable violation of the Constitution, high crime, or betrayal of public trust. Diyan dapat tumuon ng pansin ang sambayanan at ang mga senators, judges. At yan ay sapat na, Attorney Bukoy, para i-drop na yung ibang testigo. I think 6 yun. Kasama si Attorney Zuleika. Opo. Kung maipipresenta po
gaya ng kanilang sinabi, si Director Matibag, di pangatlo ho siya. Ngayon, ano tayo, abangan ang susunod na kabanata ng pagtestigo ni Director Matibag. So hindi advisable, no, Attorney Bukoy, na mag-present ka ng hostile witness? Hindi ho naman siya hindi advisable. Sapagkat ang... Baka lang kasi umiba pa yung tenor eh. Di ba? Hindi po. Palagay ko hindi yun ang dahilan kung bakit nila iniatras yung pagpipresenta kay Attorney Lopez. Dahil para sa kanila, sa kanilang tansya, ay sapat na. Yung hostile witness so talaga namang ginagawa yan eh. Kung may kakulangan ka ng testigo or kung gusto mong mag-idiin pa yung naunang testimonya ng iyong testigo. Dahil tao ito ni VP Sara, pwedeng mag-appeal ito sa emosyon. Kumbaga ay magko-corroborate lang siya doon sa sinasabi ng depensa na ito ay bugso ng damdamin, dala ng emosyon, kaya nasabi ito. Hindi ko nakikitang ganun yun eh. Sapagkat, kung maalala ninyo, na yung kanyang pagkausap sa tao na inutusan niyang patayin si BBM, si First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez, ay ginawa na niya. Kahit na bago pa magkaroon ng video conference, video press con. Sinabi niya, sa bibig na rin niya nanggaling na kahit noon pa, may kinausap na siya. Attorney Bukoy, bakit po kaya hindi sumentro yung diskusyon, yung paglalatag ng ebidensya doon sa psychology behind it, doon sa explanation kung bakit nagawa yon ng pangalawang Pangulo? Pangalawa, bakit po hindi rin napag-usapan yung totoong meaning nung sasagawa ng pangalawang Pangulo nung kanya mga pagbabanta laban sa first couple at kaya dating Speaker Martin Romualdez? Bakit po parang hindi siya sumentro doon? Parang ang lumalabas doon sa testimonya noong dalawang testigo, yung technicalities na ginawa nga niya yan, ito'y high crime, pero hindi doon sa possible reason behind nung ginawa ni VP Sara Duterte itong mga pagbabanta. Nung tumestigo si Attorney Lotok, sinabi niya kung ano yung motibo eh. Siya yung pinahapyawan niya yung motibo. Sinabi niya doon sa kanyang naunang press conference, sa kanyang naunang interview, bago itong ginawa niyang pagbabanta, na wala siyang kinikilalang mas mataas sa kanya. Alalahan ninyo, siya ang magiging kapalit ni Pangulong Marcos kung ito ay masasawi, kung ito ay mawawala. Siya rin ang nagbigay ng criminal intent o yun yung importante. Ano yung criminal intent? Na meron siyang kapasidad o kakayanan na gawin yung kanyang banta. Yun naman sa psychologist, ano yung psikolohiya nito, hindi humahalaga yun eh. Dahil kita mo na kung ano yung frame of mind, ano yung pag-iisip ng pangalawang Pangulo. Bunsod ng kanyang dalawang naunang interview, pati na itong ginawa niyang aktual na pagbabanta sa kanyang press conference na ngayon ay hinililitis. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.